The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Suppose one of you has a friend, to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him.' And he says in reply from within, 'Do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.' I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish, or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. It is always consoling to hear this gospel narrative about Jesus assuring us that when we ask God for anything, God will surely provide. So marami po tayong hinihingi, marami tayong mga pinapakiusap, at itong gospel ay nagbibigay sa atin ngayon ng isang napaka-assuring na mensahe na hindi ka bibiguin ng Diyos. Yung nga lang, maghihintay din tayo kung kailan darating, ano man ho yung hinihiling natin. Kaya yung word dito sa gospel ginamit persistence. We have to be persistent in asking the Lord for it. Hindi pa man yan ibigay ngayon, kaagad-agad, o kaya bukas, o kaya next week, basta maging persistent ka lang. Kasi sabi niya, talagang hindi magpapatinag ang Panginoon. Gagawa siya ng paraan upang ipagkaloob ano man ang hinihiling natin. So yun po, in a nutshell, ang mabuting balita. Now let me give you a personal parang experience regarding this one. Ako po bilang isang pari ay bibihira lang naman humiling sa Diyos. That is a very honest statement. Kumbaga, ang mga hiling ko po ay yun nga hindi para sa akin kundi para sa iba. Pero meron po akong hiniling sa Diyos na ipinagkaloob talaga niya. Yung tipong hindi naman yun ang original na hinihingi ko, pero nung binago ko yung hinihingi ay tinupad. I think many times in the past, I shared this already with you. In fact, yung ating ilang mga lectors, commentators dito, napakinggan na ito. Ito yung, nung nagkasakit yung aking ina, sabi ko, kailangang mabuhay siya. So that was what I was asking the Lord at the time. Sabi ko, Lord, wag mo namang gawin na kunin na kagad ang nanay ko at maiiwan ako, solong anak pa man din ako. Di ba? So nung humingi ako sa kanya ng palatandaan na talagang hindi pa niya kukunin ng nanay ko, binigyan niya yung palatandaan na yun. So I was really ecstatic about the whole thing kasi kung ano yung eksaktong hiniling ko, na yung computer ko na hindi nagfa-function, siguro mga 1 taon na, hindi talaga nagagamit. Sabi ko, hayaan nyo na magamit ko at least ngayong araw man lang para ma-research ko yung mga sinabi ng doktor na di umano ay sakit ng nanay ko. Sabi ko, yun lang ho, mabuksan lang yung computer para makapag-research ako ng talagang detalyado. Pagbalik ko ho noon, bago pa lang akong pari noon, siguro mga 4 years, biglang-bigla, binuksan ko yung computer, galing ako ng hospital, sabi ko, buksan ko yung computer, kaya nag-shower muna ako kasi galing ng hospital. Pagkatapos ko mag-shower, pagbalik ko, nagpa-function yung computer. As in talagang na-research ko yung mga sinabi ng nanay ko, ng doktor, tungkol sa pagkakasakit ng nanay ko. So nung na-research ko, sabi ko, Lord, alam mo sa akin kung ano yung nature ng sakit ng nanay ko, and at the same time, binigay mo pa talaga yung palatandaan na to. Sabi ko, eksakto yun ang inihiling ko. Talagang mabubuhay ang nanay ko. Pero alam ninyo, months siya nasa hospital,
imbes baga na mag-improve yung kanyang kalagayan, nag-deteriorate. Nag-deteriorate. So ako naman, na habang nagdadasal, imbes na maging persistent, doon sa hinihiling ko, binago ko yung dasal. Alam niyo nung naging dasal ko na, sabi ko, Lord, nakikita ko ho yung paghihirap ng nanay ko. Sabi ko, gusto kong mabuhay yan, pero kung hindi na ho talaga, kung gusto mo nang kunin, kunin mo na lang. Ako na ho bahala sa sarili ko. Total, pari naman ho ako, hindi mo rin siguro ako pababayaan. Yun na ho yung dinasal ko. Alam mo, ilang araw lang, sinagot. Namatay ang nanay ko. Sabi ko, pambihira naman kako to. yung unang kumbaga ay inaangkin ko, binigay mo na. Tapos parang false, false sign. Tapos ito palang huli kong hiniling, ay ibibigay mo, kinuha nga. Ibinigay niya yung kanyang, ang aking kahilingan na mamatay na yung nanay ko. Kasi I didn't want my mother to suffer. Cancer ho yun colon cancer. So kaya sabi ko, kunin mo na lang. So nung kinuha nga, siyempre, hindi ko gusto na kunin, pero ganun pa man, yun ang dinasal ko, wala na akong magawa kundi tanggapin. So ano yung gusto kong ipabati dito sa inyo? Sometimes din, na yung mga hinihiling natin, parang gusto natin, kasi yun ang tingin natin makabubuti para sa atin, but the Lord knows kung ano talagang ibibigay sa atin. So kumbaga yung expectation natin, i-tone down din natin, kasi lagi ko nga sa inyong binabanggit, when we pray, it is not all about twisting the arm of the Lord para masunod ang gusto mo, masunod ang gusto ko. It's all about us, parang agreeing with the will of the Lord. Tandaan nyo lagi yan. Paulit-ulit ko itong sinasabi kapag tumatayo ako dito when it comes to delivering something about prayer. When we pray, it's not about our will being followed by God. It is all about God's will na dapat sundin natin. Tandaan natin yon. So, tinanggap ko na ho na wala nanay ko. So, ganun pa man, ay habang umuusad yung araw, syempre, malungkot, masakit yon. Alam naman ninyo, solong anak ako, walang kapatid, tatay ko na una nang namatay. Pero, habang umusad ang panahon, unti-unti nababawasan, and I think the Lord has given me so much comfort and consolation. So, ito ngayon yung meaning sa akin ng ang Panginoon ay sumasagot. Ang Panginoon hindi magpapabaya. And that is a personal experience. We may have different experiences. Okay? But the truth of the matter is, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Itong sinabi niya ngayon sa banal na ebanghelyo, talagang hindi ka bibiguin. So today, as we are comforted by these words, pagpasalamat din tayo na merong Diyos na nakatingin, nakaalalay, at higit sa lahat, tumutulong sa pangangailangan natin. Always remember, kung yung tao nga na yun, natutulog na daw, pero dahil sa kapipilit ng kanyang kaibigan, tumayo pa rin, lalong-lalo pa yung Diyos. Yung tao na yun na tumayo, maraming imperfections yan, di naman niyang yung tipong sobrang bait, nag-refuse nga pero ang Diyos, sobrang bait. God is all good. God is all good. And when I speak of Him as all good, it is also best for us to understand that He will give every good thing for all of us. Amen.